Eto, pakinggan natin yung napakagandang statement ni Robin Padilla. Bilib na bilib ako kay Robin, tsaka dito kay Empoy. Itong abogado ni Robin na si Empoy. Pucha, yung kanyang abogado. Ayan o, kala mo, lagi niyang suot yan, yung Amerikana na yan. Pucha, ibang klase yan. Ginto pa yung relos niya o, Seiko 5 yata yan o. Oh, ito pakinggan natin. Napakaganda nito. Napakaganda nitong ano na to, nitong sinabi dito ni Robin. Dito, alam mo, sa totoo lang, bilib ako kay Robin. Bakit? Hindi bilib ako kay Robin kasi kahit na siya ay bagitong senador lang, may ano yung utak niya, may direksyon. Hindi siya namumulitika. Wala rin pakialam to si Robin, manalo siya o hindi sa susunod. Kasi yun ang kagandahan sa mga Duterte. Ang sabi nila, pag ikaw naging public servant ka, mag-serve ka. Huwag mong isipin yung mananalo ka sa susunod na eleksyon. Boboto ka ba nila sa susunod na eleksyon? Pag nagtrabaho ka ng buong puso at hindi ka nagnakaw, hindi mo na kailangan mangampanya. Mananalo ka. Dito ako bilib. Alam mo, minsan masama din ang natin, yung ating parang tingin sa mga artista, pero ito yung mga artista na mga senador na talagang kabibiliban mo. Robin, pangaralan mo nga si Risa. Sabihin mo na hindi totoo na sabihin mo na hindi totoo si Risa Ontiveros, sinasabi niyang nanlalaban yung 1 taong gulang. Pasok. Digong, Mayor, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso. Ang mga ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ng mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Nakatulog din ang abogado ni Robin, uy. Taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay ibinunyag ko na. Nasa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam mo, if there is someone who is very credible in terms of pagsasabi ng tungkol sa krimen, si Robin Padilla, ang tagal na kulong niyan sa Bilibid. Napakatagal makulong niyan sa Bilibid. Pucha, yan ang nagluluto ng drugs na sa loob ng Bilibid. Ganong katarantado ang Pilipinas noon. Nung dumating si Duterte, inubos siya. Hindi ko maintindihan ba't nagalit to si Risa. Ba't ba galit na galit ka, Risa, na naubos yung mga adik dyan sa Bilibid? Ano ba problema nyo ni Leila de Lima? Naubos ba dilihensya? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang droga, hindi lang naman yan. Ewan ko rito, bakit tagapagtanggol ng mga ng mga may kaso ng drugs tong mga sila Risa eh.
Ayan oh, kalinaw-linaw sa sinasabi ni Kuya Robin Padilla. Sabi niya oh, matindi ang problema ng bayan natin. At talaga naman, nung mga panahon ni PRD, yung laban sa drugs, talaga naman, yan yung legasiya niya na pinipilit nyong i-discredit kasi nga, wala kayong mahanap na pwede nyong ikaso sa kanila. Kaya, ito, kung ano-ano na lang yung binibintang nyo dito sa mga Duterte na ito, sa totoo lang, ang laki nang naitulong niyan sa bayan natin. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae, hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Ayan, Risa. O, tingnan mo maigi kung papaano mag-speech si Robin Padilla, ha? Walang kodigo. Oh, yan pa yung sinasabi ninyong artista, walang alam. Risa Ontiveros, ang tagal niya ng battle cry yan. Yang EJK, yang war on drugs ni Duterte, pero hindi niya kayang maghatid ng opening statement nang walang binabasa. Si Robin, simple-simple, napakatalino, walang binabasa. Yung abogado nga niya, nagkabalbas na. Nagkabigote na dahil walang ginagawa yan. Dahil si Robin Padilla lahat ng gumagawa eh. O, kita mo, humaba na buhok niya, no? Ang tagal niya ng tulog dyan. Hindi na bumangon yan. Si Robin Padilla na gumawa ng trabaho niya. O, kita mo, wala siyang pinakopyang sulat. Ang sabi lang niya, let's be realistic. Maganda yung nangyari noong panahon ni PRD. Maganda yung war on drugs ni PRD. Whether you like it or not, maganda yun. Magandang nangyari. Maraming mabubuting nangyari sa bayan natin dahil dyan. Huwag niyong haluan ng politika dahil lang galit kayo sa kanya.
Dahil lang galit kayo sa kanila, nag-iinarte kayo. Diba? So yun nga, sinasabi nga ni Robin, ginawan ko pa ng pelikula, yung Bilibid. Diyan niluluto yung drugs. Nung napunta si PRRD, nawala yung lutuan ng drugs dyan. Yung mga siga dyan na mga drug lord, tinanggalan ni Bantag yan ng kapangyarihan. Dinurog ni Bantag lahat ng mga kubol na mamahalin dyan. Saan ka makakita nakakulong parang si Pablo Escobar? Bugus-bugus yung pera, may jacuzzi, may pole dancing, kulungan, may pa-concert pa. May pa-concert pa. Hindi nangyari yan kay PRD. Paano natin malaman totoo may pa-concert? Pucha. Si Leila de Lima nagsasayaw pa sa loob eh. Kumakanta pa dun ng Careless Whisper eh. Saan ka makakita ng Department of Justice Secretary kikipagsayawan sa mga preso? Oh, hindi ba nga, sabi nga ni Banat, nagsoshow pa Mocha Girls dyan sa loob. Nagsoshow ang Mocha Girls sa loob noon dahil ganyan nga kakurap dyan sa Bilibid. Tapos eto ngayon, nilinis ni PRD, binago yung sistema, inubos lahat ng eskalawag na pulis, lahat ng may involved na pulis, di naman nila matanggal kagad dahil sa due process, tinatapon nila sa Mindanao. Tayo na, pulis, tinapon mo sa Mindanao. Tapos biglang nakarating sa Pilipinas, nakarating ulit sa Luzon. Pag-alis ni Duterte, yung tinapon niya sa Mindanao, nakarating ulit sa Metro Manila. Putya, na-promote pa. Tapos nahulihan ng kulang-kulang 1 toneladang shabu dyan sa Maynila, yung Mayo. Tapos pagkatapos sa alitagtag, halos 2 tonelada. Tangina, nung panahon ni PRD pa atras, walang ganong karaming shabu na nakuha sa atin. Ngayon lang. Sasabihin nyo, bumaba ngayon? Nahuli naman. Hindi yun. Nahuli nyo yun. Ilan yung hindi nyo nahuli? So real talk lang tayo mga boss. Maganda ang nangyari sa bayan natin noong naging si PRRD presidente. May COVID pa. Alam mo, sabi ko sa inyo, iniisa-isa nga natin lahat ng mga magagandang nagawa ni Duterte. Despite nung panghaharas ni Ontiveros, ni Robredo, ni De Lima, ng mga nila Kiko Pangilinan, ng mga Dilawang Tae. Sa kabila ng pag-uupos nyo kay PRRD, ultimong special powers na nga lang para sa traffic, hindi nyo pa binigay kay PRRD nun eh. Ganun kahirap si PRRD sa inyo. Pero nagawa pa rin ni PRRD yung trabaho niya. Kasi nga magaling siya. Yan ang Banatero, walang